MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos. Bira tong 2x2 talaga. Overtime na naman. Alas 8:17. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Pambihira talaga. Palibhasa number 2 lamang ang 2x2 sa rating. Grabe naman. Palibhasa number 1 tayo sa rating. Aba, yung bisita nila, gusto, andito pa uli. Extended. Kundi lang ito nabigyan ng jacket. Kaya lang may tampo ko doon sa jacket niya eh. Bakit ang na nakalagay lang doon sa likod GP Party List number 132. 132. Walang mayor na Star City. Ayan. Dapat may Deo Macalma din pala doon. Ano, Lakay? Naman kulang na imprenta. Kuyang Tony ko, Felix ko. Ha? Ayan. Good morning, Kuya Willie. Ayan. Lakay, it's an honor for me na makasama ka. Abay, First time, dahil I'm a fan. Lagi ako nanonood. After may Palmones, 2x2, and then Icona. Kasi inaabangan ko yung mga bubwit mo. Ang dami mong alam. Wala ba tayong bubwit ngayon? Wala, punong-puno ng mga political advertisement eh. Kaya nga ikaw, hello and goodbye ka na lang dito. Hindi, makasama na kita kahit sa minuto, ayos na ako. First time natin makasama ng live sa studio si Kuya Will. Bagamat ayan. nakapanayam na natin siya dito Lakay before. Pero iba yung live. Ayan, like. Kaya daw gustong siya mag-guest dito sa Damdaming Bayan na si Style tsaka 2x2 eh. Kasi dito siya kumuha ng style sa Kuya Will program eh. Ayan. Oo naman, totoo naman. Dito ka natututo. Gusto kayo mga bigyan ng jacket. Ayan, kaya lang di mo dala sina Luningning. Ayan, si Mariposa ha, at saka si Milagring. Milagring, at saka si Miss Binibining Pilipinas. Ay, si Herlene. Harlene, ayan. Si Hipon. Si Hipon. Oo. Yung ayan. nagsimula yan sa akin, si Hipon, si Tekla, si Donita. Yan, Yung mga nagsimula sa programa ko. Yung mga kilalang komedya na yun, Lakay. Lapu. Sila po. Ayan, ginagaya mo doon sila kasi pumasok sila sa politika. Ayan, papasok ka na rin sa politika. Hindi ako politician eh. Public servant ang gusto ko. Public Public servant. servant. Ayoko matawag na isang politician dahil pag may bahid kagad ng corruption pag politiko eh. Ay, oo. Parang iba kagad ang tingin eh. Pero ako magsiservisyo ako. Ayan, Ayun. pero karina, ayon sa aking bubit, may kausap kang leader ng Senado. Mukhang bibigyan ka na agad ng committee chairmanship eh. Wala pa naman. Ikaw talaga. Yung may bubut natin ngayon. Ating ngayon. Iba ka talaga na kahit. Sino ito? Nakamusta lang. Ayan. Nanonood sa atin. Nakamusta lang. O, babatiin ko lang ha. At the Senate President, Senator Cheese Escudero. Ayan, Diyos marahay na agasen. Ayan, good morning Manoy. Mr. Senate President, sir. Ayan, dala ba si Willie? Ayan. Solid ba sa Bicol? Awa ng Diyos eh. Advisor ko siya eh. Advisor mo ba siya? advisor. Ang Ayan, akin naman ka-partner at campaign manager, ang galing sa Puso Party List, wala iba kundi si Congressman GP Ay, Padiernos. magaling Kababayan ko yan. Yes, magaling yan. At number 1 nominee lang, kanyang gwapong anak. si Attorney JP. Attorney JP. Ayan, Yes. oo. Graduate ng Ateneo, law. Si Rorik Ganun yan ba? kabata. Isa ba Rorik, Rorik. tawagin. Rorik. Yes. Napakabayan. Ayan, akala ko kasama mo rito. Kala ko nga Ayan. nandito kasi nung bakit ikaw ini-invite namin eh. Kaya lang ako nagmamadali. Nasa Nueva Ecija eh. Busy siya ngayon. Nandun busy. sila ngayon Kaya magkakay. kaya ako nagmamadali to. Akala ko kasama si Harlene Budol sina Runingning eh. Ikaw talaga. Akala ko may dancer tayo rito ngayong umaga. Hindi na pwede ngayon sa Ayan, Senado dahil maingat na. Kita mo na, konting joke mo lang na ano. Ang Yes. hirap na ngayon. Anyway, Pigil na pigil ako. Buti ikaw pwede, no?
Ako hirap na hirap eh. Tama ba to? Baka mabash na naman ako dito. Baka makomel ako. Oo, kasi trending si Kuya Will. Eh. Hindi tama na, kanina pang ngumingiti ah. Ang programa natin, showbiz na. O hindi ah. Teka muna, pero bilig mo sa'yo, Kuya Will, ha? Ayan yung pinagdaanan mo talaga from rags to riches, ha? Lahat Yes. ng nasubaybayan namin ng karir mo, ayan, yung parang tsubibo lang. Up and down, Parang di ba? pangalan ko eh. Oo. W, up and down and up and down. Ayan, Pero yung pinakahuli ko, up. Up, oo, ayan. Yung sa lahat ng pagsubok, naranasan mo na eh, ha? Ayan, Pero lang kaya, I'll be honest, tanungin mo ka ng gusto mong itanong. Ako kung wala akong inhibition sa mga tanong. Kung ano wala gusto mong tanong, sasagutin ko. ayan, sinong girlfriend mo ngayon? Yan ang wala. Ikaw ang showbiz eh. Tanungin mo naman ako na may bibigat eh. Ganun ba? Diyos kong buhay to. Naging showbiz eh. Sabi ko sa'yo, Kuya Will, pag sila kayo kausap mo, kahit di ka artista, Ayan, magiging Dapat showbiz ganyan ka eh. ang usapan masaya. So early morning, dapat ngumingiti ang bawat mga kababayan natin. Ayan, pero sandali lamang at Flash report. May flash sandali report lamang at tayo. merong flash report. Flash Report. Flash Report! O Kuya Will, para mapakinabangan ka naman namin dito, ayan, basahin mo nga, tawagan mo yung magre-report. Ayan. Okay. RH52, Edniel Parosa. Ano bang report natin? Bigay mo na. Ayun, yun, basahin Ayun, mo. basahin mo, Ah, Kuya ito Will. report. Aba, May script. barko Ito, ng Philippine ito, Navy. Kuya Will, para- Okay ah. Plus report. Ito po, barko ng Philippine Navy nakaranas na rin ng dangerous maneuver ng Chinese warship sa ano to? Baho de Masinloc. Masinloc. Ayan. Ayan. Kaya ano pa hinihintay mo? Number 52, Edniel Parosa, pasok! Bakit pa? Flash report yan. Kuya Will, inantay ko yung 5,000 na sigaw eh. Isa ka rin eh. Yung mga taga Coast Guard Navy, ayan, bilangin mo, bibigyan to ng jacket ang mga yan. Ayan, okay, proceed, Edniel. Anyari? Ilagay at Israel nakaranas na panibagong dangerous maneuver itong mga barko ng Pilipinas malapit sa Baho de Masinloc. Pero sa pagkakataong ito, hindi civilian, kundi sasakyanan ng Philippine Navy ang nakalasap na agresibong aksyon mula sa Chinese vessels. Wala? Sa ulat na inilabas ng Armed Forces of the Philippines ngayong umaga, nabatid na nangyari itong delikadong mga maneuver sa BRP Emilio Jacinto na ineskorta ng Philippine Coast Guard at BFAR. Nakikita sa video na malapit ang binuntutan na People's Liberation Army Navy Frigate 554 ang barko ng Pilipinas habang isang Chinese warship din na may buo number 573 naman ang biglang nag-cut sa linya sa harap mismo ng BRP Emilio Jacinto. Libang dito, isang barko rin ng China Coast Guard ang sumubok na harangin ang daanan ng Philippine Navy Corvette sa parehong tagpo. Babala na AFP, maaaring pagmula ng tensyon itong insidente, laki na sangkutan na ng naval vessels ng dalawang bansa. Ito sa Edniel Teka muna, anong ginawa ng Navy natin, Edniel? Nag-video na kay at sabi ng AFP, nag-exercise ng restraint. Hindi natin pwedeng escalate yung tension kasi Navy to Navy na yan lakay eh. Hindi na yan basta Navy to civilian lamang na kagaya ng mga nangyayari nitong nakaraang mga taon. This time, yung Navy natin ay ginawa ng dangerous maneuver, Navy rin ng Chinese Coast, China People's Liberation Army Navy. Walang ayan, nakatakot na. Ayan, anyway, Edniel, sige, maraming salamat. Thank you. Thank you, Edniel. Balik sa inyo, lakay si Israel at Kuya Will. Flash Report. Flash Report! Sige, isang tanong na lang kay Kuya Will at nandiyan pa yata si Miss Universe, ha? Ayan, akala ko ba live ba malo si Miss Universe Gloria Diaz, ha? Bukas Ayan. pa siya lakay. Ha? Bukas ba? Ang bira no? Bukas Miss Universe. Nagpabango pa ako ng Sheldon. Kaya pala na mamalo sa ilong niyang pabango mo. Naman pabango Sheldon eh. Ayan. Bukas. Live pupunta rito. Sabi ko sa iyo eh. So alam mo na, bukas ipaligo mo na yung pabango mo. Ayan. Anyway, Kuya Will, ayan, sabi mo, ayaw mo nang gusto mo mabigat na tanong ang itatanong ko sa iyo, ha? Ang tanong ko yun, Kuya Will, ayan, pagka ikaw ay pala rin bilang senador, siyempre, ang trabaho natin sa Senado, Kongreso, lawmaking. Ayan, ano ang kauna-unahang panukalang batas na maaari mong i-file sa Senado na makatulong sa ating mga kababayan? Batas para sa mahirap. Kalusugan.
Dapat alagaan natin ang bawat buhay ng Pilipino. Ano yung kalusugan? Health. Alagaan natin ang bawat buhay ng Pilipino. Dapat ang mga senior citizen, dapat ang mga hirap, libre na ang operasyon yan, libre na ang gamot yan. Dahil kawawa ang mga hirap eh. Kaya naaaga silang nawawala sa mundo because of that. Wala silang, kumbaga wala silang means. Wala silang pera, pampa-opera, lalapit sa local government. Kung wala namang pera local government, kung di matutulungan, saan lumalapit? Sa lahat. Sa aspeto ng government officials. Para sa akin, yan ang pinaka-importante. Gusto ko kasi, mas mabuhay tayo na masaya eh. Mabuhay ang Pilipino na, di ba, nabuhay ka sa mundo to, minsan lang, ibigay na natin kasiyahan. Isa yan, kalusugan, health. Pangalawa, yung trabaho maayos sa bawat pamilya. Para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, ang kanyang anak. At para naman mabigyan ng magandang edukasyon ang kanilang mga anak. Edukasyon, tatlo lang, basic needs lang muna ngayon. Huwag muna mag-away-away. Itong pangangailangan natin, ang mahal na ng bilihin, ang mahal na ng bigas, ang mahal na ng kuryente, ang mahal lahat. Ang pinaka-problema nito, budget. Budget, ayan. Di ba? Ayan naman lagi. Alam mo ang problema sa budget? Di ba? Kadugtong niyan yung corruption. Ayan, oo. Di ba? At speaking of corruption, alam mo, ang sinasabi ng iba, ayan, of course, hindi naman lahat, kaya dami mga tumatakbong kongresista, mga senador, ay dahil sa pork barrel. Ano ang gagawin mo sa pork barrel mo? Ayan, gagawin ba ang Ping Lacson na hindi kukuha tumatanggap ng Countrywide Development Fund o pork barrel kapag ikaw ang senador? Anong gagawin mo sa pork barrel? Budget dyan. Alam mo, mahirap naman hindi kunin yan. Paano ako makakagalaw? Paano ako makakatulong? Kung may kalamidad, paano ko bibigyan ng tulong ang ating mga kababayan saan masulok ng Pilipinas? Kailangan mo ng pondo. To be honest with you, inaral ko to eh. Marami na palang mga na batas o bill na naipasa. Hindi lang na-implement. Why? Walang budget eh. Ang dami ng batas na ginawa, libo-libo na. May batas ba na sa mahirap na nabago? Yung pork barrel, kailangan yan. Paano kung gagalaw? Nasa sa tao naman kung magnanakaw ka eh. Di ba? Alam naman ng Diyos kung walang yakang tao. Kala ko, abunuhan ng Willie Revilla mo yan. Kung kayang abunuhan, bakit Ayan. hindi? Para makatulong. Ganun naman po eh. Ayan. I'm so blessed, Lakay. Kung ano yung pinagkaloob sa akin ng Diyos, di ba, sapat-sapat at sobra pa nga sa pinapanaginip ko to. Mga kaibigan niyo po na pakinggan ay isang bayad na pagsasayang papawid na. Yan. Ano mang sinabi, Hindi wala ako ko. bayad ah. Ay, Lakay ah. Akala ko commercial ito. Commercial yan ang nasa puso ko. Ayan. Tinanong mo ako ng pork barrel. Yeah, Bakit mo hindi kukuhanin? Di ba Tama. nasa batas naman binibigay sa Ayan, yan? totoo yan. Paano naman ako makakatulong sa ating mga kabayan kung wala naman akong pondo? Di nakaupo lang ako Senado, naghihintay lang ako ng pondo. Hindi ganun. Tsaka mo ubos ang katas ng commercial. At saka pagka ikaw pala rin, pwede ba yung mga commercial mo, dali mo rito sa damdamin bayan? Ayun, dami mo ng commercial ha. Nagreklamo ka na nga, kahapon nagreklamo ka eh. Di ba? Pwede ka na nga mag-jogging eh. Pero ako, Lakay, seriously, simple lang ang dapat natin gawin. Sa nangyayari ngayong awayan ng awayan, paano tayong aasenso? Yung mga leaders mo hindi nagkakasundo. Paano na yung mga mahirap? Napapabayaan. Bakit? Because of the ego, the pride ng mga leaders natin. Unity eh. Magkaisa eh. Opo. Paano na ngayon? Paano yung mga kababayan natin naghihirap, naghihikahos? Hindi na. Wala na eh. Ito lang sa akin. Pag pinagpala ako, wala akong gagawin ng kasamaan sa inyo. Hindi ako magnanakaw dahil sapat-sapat na po. Sobra pa ang pinagkaloob sa akin ng Diyos. Ayan, last na lang Kuya Will. Ayan, tanong to ni Kuyang Alex Go. Ayan, pagkitanong kay Willie, noon nababalita na siya ay madalas sa Soler, sa Okada. Kayo daw po ba ay nagkakasino pa rin? Hindi na ngayon. Hindi Yan na. ang aral sa akin. Mabuti nga nangyari sa akin yun eh. Alam mo Bakit po? Binatuto ko. Hindi ka talaga mananalo sa sugal. Walang nananalo dyan. More than $1 billion ang natalo ko dyan. Wow. Yes. Totoo yan. Pero mahal pa rin ako ng Diyos. Alam mo, parang drugs eh. Ma-addict ka. And then one day you will decide, pak, ayoko na to. That's it. Babalik na ako dito. Talaga. Sa dapat ko. Ganun lang. Kailangan, alam mo, kailangan maramdaman mo ang pain in life. Kailangan maramdaman mo ang pagsubok. Ang pangit naman yan, naging senador, saka ako magkakasino. Ngayon, alam ko na hindi po pwede, bawal, at ang pinakamabigat dyan, talagang masisira ulo mo. Pag natatalo ka. Walang mananalo dyan. Maniwala kayo sa akin. Totoo yan. Kami sang ayon dyan. Pinagdaanan ko yan. Kaya kami ni Sister El, pag napunta ng kasino, wala, titingin-tingin lang. Kawawa naman itong mga taong ito, nalululong sa sugal. Yung iba naman libangan lang. Tayo mag-slot machine, libangan. Pero Yes, not to the extent na umabot yun talagang bilyon-bilyon ka na magbus ng pera. Kailangan may disiplina sa sarili. And you have to learn from your mistakes. Ayan, Dapat eto siguro pinipara ako ng Diyos.
hindi mo na pwedeng gawin lahat yung ginawa mo dati. Kaya nga wala akong girlfriend eh. Ganun ba? Naghahanap po si Kuya Will. Hindi ako naghahanap. Masaya ako. Parang walang text. Asa, uwi ka ba? Saka na, babae ka na naman. O, di ba? Ganyan ka ba, Lakay? Hindi na ba sa'yo? Hindi ka ba nalulungkot na pagka ang ganda-ganda ng higaan mo, ang lambot-lambot eh. Wala ka man lang kayakap na wala ka man lang human blanket na gano'n. Eh, mahirap naman yung katabi mo eh. Walang ginawa kundi magselo sa'yo. Di ba? Walang ginawa kundi hanapin ka. Di ba? Ang hirap. Mas maganda na yung ganitong buhay. Saka ako talaga, babalik ko to sa mga tao eh. Yung yan mo naman Lakay kung ano yung inabot ang buhay ko. Saka hindi na ako mahilig sa mga fancy cars, wala na yun. Hindi na ako mahilig sa ganun, material na bagay. Ito na talaga pagsilbi na. Ako nga pala, saan ang mga Ferrari mo, mga Lamborghini? Wala na yan, pinagbebenta ko na lahat yan. Hindi, bibili ka yan. Ilang milyon, 35 million, no? Hindi ka makasakay. Pag may hams, iingatan mo. Pag umuulan, nagwo-worry ka. Ikaw ang nagiging biktima. Ikaw ang nagiging biktima na binibili mo mga ganyan. Kala ko pinaraffle mo sa Wawa. Para kay Kuya Will, impractical. Ayan. Hindi, Yung saka mga dati sasakyan. magbebenta ako ng mga kotse, yung tinulong ko sa Marikina, tinulong ko sa kasi mga bagyo. binabaha. Yung kinanta 5 million, pinadala ko na kagad doon. Okay, Kuya Will, sobra-sobra ka na rito. Ayan. Salamat! Malaking bagay. Kayo naman, 3 araw na lang naman. Akala ko ba mag-high lang? Oo nga eh. Yung pag-high ko, hello. Ayan. Okay, Kuya Will, maraming salamat. At good Thank you luck, so much, Kuya Will. At kandidato sa pagkasenador, independent at number 555. Parang sardinas ha? Number 55 lang, huwag ka 555 lang. Baka maging sardinas. 555, akala ko 345. Nag-endorse ka pa, bayad-bayad. Ano bago lahat dito, maraming salamat. Nagkasalubong na tayo. First time natin nag-meet talaga. Okay, anyway, maraming salamat to. Ito, 3 araw na lang. Ang isipin niyo yung pamilya niyo. Maniwala kayo sa akin. Ang piliin nyo yung nagbigay na ng talagang pagsisibisyo sa inyo. Pag uwi nyo sa bahay, pag binoto nyo yung tama, akapin nyo yung mga anak nyo at mga magulang nyo. Sabihin nyo, magkakaroon tayo ng magandang buhay. May binoto na akong tama para sa pangailan natin. Maraming salamat Lakay sa DCRH, sa 2x2, sa iyo, Damdaming Bayan. Maraming salamat. 3 araw na lang po, pagdasal natin ang ating bansa para umasenso ang buhay natin. At ulinawin natin wala kang bayad dito ha. Ilan jacket ba ibigay ni Attorney Dutch dito ha? Ayan. Isang kaming jacket. binayad. Ayan. Pero wag kang mag-alala, pag ako pinalad, magbibigay ako ng sponsorship dito. Aba. Wow. Dahil lang, di ba? Totoo yan. Yung mga sponsor mo sa Huawei, dali mo na lang dito ha. Alam mo gawin natin, pag bumalik ako i-link nyo dito yung Huawei. Sige. Simulcast. O, di ba? O, para yun ang maganda, nakalink. Ayan. Okay. Mga negosyante talaga to. Okay, Kuya Will, maraming salamat. Thank you, and Kuya good luck. Will. Thank you and Thank good you po. morning. Good luck po. Maraming salamat. Pahabigan na Kuya Willie Rebillame for Senator number 55 sa balota. Daming Bayan. Ora, Sister L. It's 8:34. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Oras sa Chief Justice Alex Jessamundo. Oy, birthday boy, kumusta ang birthday ni ating Maridor, ha? Justice Ricky Rosario. Oras ganap na alas 8:42. Daming Bayan. At hatawin nga natin ang mga report. Sandali lamang let. Ano ang latest sa Malacanang? Aba, saan ba buboto ang Pangulong Bonget na Marcos sa Lunes? DJ Batak, DJ Kwa, Don Mariano Central School. Sandali lamang, ito muna report mula kay Giselle Ricafort. Aba, Sister L. Sabi ko na nga ba, ha? Abay, ngayon pa lamang ay dagsana ang mapaserong mag-uwi sa mga probinsya para bumoto courtesy ng kanilang mga kandidato. Umuwi ka. Ako nang bahala sa pamasahe mo. Ganun sa amin pagka nasa probinsya pa ako, Sister L. Abay pag eleksyon, naku, lahat ng mga mga estudyante nag-aaral sa Manila, uwian lahat 'yan. Nag-aalala ka. Tapos Kasi sinasagot ng kandidato yung pamasahe, pasahe. sagot ng mga kandidato doon sa amin. Talaga. Pero bawal yata yun Lakay. Kung malalaman. Siyempre, secret lang yun. Oo, Ayan. pero bawal po yun. Pero ngayon, open secret na yan. Ilang beses sa PITX, fully book na hanggang Mayo 12. Dagsa ang mga pasero sa PITX, ramdam na. Talaga, ha? Abay, maganda sa ekonomiya yan dahil magkakabusan ng mga lata-latang biskwit. Yung mga pasalubong na Lakay. Yun yung classic na pasalubong Lakay. Yes. Yung merong yung lata na may kabayo na nakapaikot. Ayan, Anong yung, brand ba yun? Happy Time ba yun? Yung parang... Ribisco?
parang yung ano natin diyan sa Star City Carousel. Carousel, ayan. Oo, merry-go-round. Aris number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, ramdam na nga yung bugso ng mga pasahero na magsisiuwian sa kanilang mga lalawigan dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para bumoto sa Lunes. Kaya naman fully book na yung mga biyaheng Visayas at Mindanao ng Philtranco simula ngayong araw hanggang sa umaga ng May 12. Punuan na rin yung advance booking ng mga biyahe ng Raymond Bus Line patungo naman sa Camarines Sur, Sorsogon at sa Albaya. Gayon din ang biyaheng Daet, Panganiban at Paracale, Camarines Norte ng Super Lines mula bukas hanggang May 11. Ayon sa mga ticket dispatcher dito, kabilang na Sinolicano ng Raymond Bus Line, wala naman daw dapat ikabahala yung mga walk-in o yung mga chance passengers nating mga kababayan dahil kapag ganitong season, karaniwan ang nagde-deploy ang mga bus company ng karagdagang mga sasakyan. Dito sa ticket booth 1 sa Terminal Bagya ng mahaba yung pila ng mga nagbabakasakaling pasahero na makabili ng kanilang ticket. Ayon sa mga nakausap nating mananakay, nag-decision daw sila na umuwi sa probinsya na mas maaga upang hindi na sila makipagsiksikan pa sa dagsa ng mga pasahero naman sa weekend. Gusto kasi nilang masiguro na makaboboto raw sila na maaga sa eleksyon at makapagdiwang din ng Mother's Day. Pakinggan natin yung ilan nating nakapanayam. Para mas maganda din madili yung pagbiyahe. Yung maaga yung pagboto, magdalo yung mga kamag-anak. Maaga po kasi sa weekend, maraming pasahero sisikan para maaga na rin magabag sa Monday, magaboto kami sa Monday. Giselle. Tinatayang papalo sa 1.2 milyon yung mga pasahero na dadagsa dito sa terminal mula yan noong May 5 hanggang May 13 para nga umuwi sa probinsya sa halalan. Itinaas na yung mga security measures dito sa terminal kung saan merong round-the-clock deployment ng mga law enforcement personnel, mga K9 unit at may mga naglilibot na rin na mga security guard para alamin naman yung kaligtasan ng mga mananakay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, Giselle. una sa Pilipino. Lakay? Siya daw ang sagot ng pamasahe nila. Lakay? Siya ang sagot ng pamasahe nila. Lakay sila. Sila. Lakay, nakakatuwa. Bakit? May mga nakausap tayo kanina ng mga pasahero dito, Lakay. Meron silang pinakita sa akin, may listahan na sila ng mga iboboto raw nila. Pero nung tinanong ko sila, ano naman daw yun, Lakay? Inaral daw nila. Nakakatuwa naman. Alam mo, Isa daw yun ng kanilang konsensya. totoo yan. Ito lang, sa break time kahapon, nagbibilang kami ni Teya kahapon, hindi namin makumpleto, hanggang 5 lang yung ano namin. Mapili namin eh. So kailangan reviewin talaga kung sino ang makarapat dapat natin iluklok sa Senado. Oo, Lakay, nung nag-absentee voting nga ako, isang senador lang nga yung nalagyan ko ng shades. Tapos tumigil na ako, nahirapan na akong pumili ng Talaga? Naano ka na? Nandun na, natenga na. Ayan. Oo. Kasi Okay. nga di ba, Lakay, Sister El, may mga political analyst din. Yung sila na rin mismo yung nagsasabi na yung mga, yung quality at yung mga character Yes. daw ng mga senatorial candidate natin ngayon, talagang bumabaraw compared doon sa mga tumatakbo Oo noong naman, araw. talaga. Noon, iba yung noon eh. Yes. Maliliit pa tayo noon eh, pero Hindi talaga lahat ang botante. Ayan. kahit maliliit pa kami noon, Lakay, nila Giselle, alam namin magagaling yung mga kumakandidato. Totoo yan. Tama. At in fairness din sa mga taga-showbiz, taga-showbiz lang yan. Ayan. Alam po niyo mahabigan ni maraming taga-showbiz din na tumatakbo ang yung puso nasa masa. Yes, totoo Nasa ka tao. dyan, Ayan. Lakay. Hindi na tayo magbabanggit. Pero Yes, siguro kapag nakilala nila yung tao at aralin yung din pong maiging track record. Ayan. Kasi yung iba sa atin, artist yan, showbiz yan. Wala namang alam yan. Walang alam yan. Pero tingnan din natin yung kanilang track record din, nagawa, ano na ang kanilang ginawa para sa bayan. Okay, maraming salamat, Miss Giselle. Salamat lang kay Sister El. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan.
Maraming salamat, Giselle Ricafort. Good morning, Kuya Dado Milegrito. Parang manding bahakan. Aba, sabi ni Kuya Dado Milegrito, mga brethren, ha? Mga demolay, ha? Alam ba na si Willie Rebillame ay demolay yan? Demolay pala talaga si ba? Kuya Will, ha? Kaya pala may pusong kaya pala ito ay may pagka-philanthropist. Ayan, ayan, magaling ding magbigay sa charity. Ayan. Dummy. Hoy, si Carlos Ewa. Bartolome pala nanonood sa atin, lakay. Sila ni General Nick Bartolome. Ayan. At Ay. nag-hi kay Kuya Will. Ayan. Ayan. Akala ba kung si Charity lang, ewan ko lang kay Hope at saka kay Faith. Ayan. Charity, Hope, and Faith. Magandang pangalan ng anak yun, lakay. Ay, oo. Ayan. Ito na si Let. Ano ang latest sa Malacanang? Ang latest sa Malacanang, tiniyak ng Malacanang ang kahandaan ng pamahalaan para naman sa botohan. Sa Lunes na po ang eleksyon. RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister Ella, kay in place ang paghahanda ng pamahalaan para sa ligtas at maayos na halalan sa Lunes, kabilang ang mga hakbang para sa kapakanan at proteksyon ng mga guro na magsisilbi sa araw ng botohan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iniulat ni Education Secretary Sani Angara na simula sa araw ng Linggo, May 11, ay mayroon ng nationwide deployment ng DepEd Election Task Force. Layunin nitong magsagawa ng real-time monitoring at agad na pagtugon sa anumang insidente sa mga polling precincts. May nakalaan na rin umanong pondo para sa honorarium ng mga guro, gayon din para sa paglilinis at paghahanda ng mga paaralan bago at pagkatapos ng botohan. Kasado na rin ang pakikipagtulungan ng DepEd sa Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para matiyak ang seguridad, legal at medical na tulong sa mga guro. Magkakaloob rin ng libreng legal assistance ng Integrated Bar of the Philippines at Public Attorney's Office sa mga guro laban sa anumang harassment at legal threats. Lakay? Let, hiwalay ba ang Paulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos? Ano, Lakay? Hiwalay ng pagbobotohan. Ayan. Bigla ka na. Akala ko may nangyari kagabi habang natutulungan. Hindi, kung Nagulat si Miss Leth. Yung pagkakatanong, ano, Lakay? kung Akala ni Miss Leth, naiskupan mo siya lang. kung hiwalay siya ng pagboto, ang Pangulo Marcos, siyempre sa Batak. Sa Batak. Ang First Lady ba, Aklan ba siya, Kalibo ba siya, saan ba siya sa probinsya? Ayan, Iloilo. Alam natin yung kay First Lady Lakay, pero si Pangulong Marcos nga ay sa Mariano Marcos Memorial Elementary School dyan sa Batak, Ilocos Norte. Ayan. Okay nga, Roda. So ano pa schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Kumusta ang campaign sortie ng alyansa kahapon dyan kagabi sa Bulacan? Binanggit na ulit Lakay si senatorial candidate Camille Villar. Totoo si principal niyan, tsaka si Ninong Manny, ha? At tsaka si Ading Abica Amarillo Villar. Ayan. Baka nakalimutan lang nung nakaraan Lakay kasi wala ba? si Deputy Speaker Camille. Pero kagabi wala rin siya doon sa sortie. Pero binanggit naman siya. Dalawa silang wala doon sa sortie, pati si Senator Bong Revilla. Si Super Ate ay may binanggit ba? Wala na talaga Lakay. Talaga? Kasi kumalas na ang manang Aimee eh. Ang bira talagang di na nagkasundo yung magkapatid, ha? Ayan. Magalit si Lola Josefa niyan. Kandidato ng alyansa. Ayan. Lakay? Sabi ko magalit si Lola Josefa niyan. Ayan. Okay, sir, pa-schedule ng Paolo Marcos ngayong araw ng Huwebes. So far Lakay, wala pang abiso, wala siyang schedule sa labas ng palasyo. So malamang ay meron siyang mga private meeting ngayong araw. Okay, maraming salamat Miss Let mula sa Malacanang. Extra. Miss Let. Hindi na nagpaalam. Ilang Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dummy. Kasi Lakay natigilan si Miss Let. May taon-taon tuloy yung viewer. Ganun Sabi ba? niya, tawan-tawa ako, hiwalay nagulat daw si Miss Let. Blooper si Miss Let doon na. Hiwalay ng pagbobotohan. Kasi baka magkaiba ng lugar, di ba Lakay, kung saang registered na voter ka. Yes. Sandali lamang sa iba pang mga reports. Sandali lamang. At naku, Kuya Will, ha? Ayan, yung mga commercial mo, huwag ko nang dalhin dito. Marami na kami commercial.
Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 8:54. Star City, Deo Makalma ang inyong lingkod. Laging handang maglingkod sa bayan. Kahit walang pagbaril si Deo, at kahit walang ira inyo pong pagputusan. Mayor Deo Makalma ng porsyon. Mayor Deo Lakay ang kanyang pangalan. Mayor Deo Makalma ng porsyon. Kung kayo ay may tinatagong sikreto, sa kanyang bugwit ay mag-ingat tayo. Ang bugwit ay sobrang chismoso. Ang bibig niya ay walang preno. Kahit saang lugar siya ay gumagana para mayroong i-chismis kay Deo. Deo. Ayan, baka makalimutan ako eh. Panay ang play sa air natin ng political advertisement eh. Yung akin eh, makalimutan. Ha? Sandali lamang. Daming Alam mo lang, may napansin ako sa outfit natin today. Bakit? Pares na naman Oo tayo. nga, ano ha? Ba't pareho ang type natin na ano ha? Vibes natin. Oo, ano, di ha? ba? Nakakagulat Nakapink ka rin pala. So pagka nag-underwear ako ng pink, pink din na underwear mo, ganon? Nakapink ako ngayon. Sandali lang, baka mamaya magalit ang MTRCB sa atin. Sandali lamang at batiin mo natin ng happy birthday si President. Hi. President? Mr. President. Madam President pala. Ayan. Madam President Patricia May C. ng PBCom. Aba, birthday pala niya ngayon. 65th birthday. Pagbati mula sa PBCom Security Team. Under Mista Manikakdak ba? Alaba tayo dyan, Ma'am Patricia May C. Happy birthday po. At happy birthday din kay Noble Past President Mike Ordonio ba? Binabati ng ating mga nobilities sa Katimugan na Shrine Club at mga brethren sa Katimugan Masonic Lodge number 509. Wow, laba tayo dyan. Sagot na natin ang Emperador Vitamin E dyan. Happy birthday Kuyang Sammy Santos, Kuyang Tony Gascon, Kuyang Romy Atencio at Kuyang Jason Andanara. At happy birthday din kay Edison Nicolas mula kay Kaloy Pascual Jr. Daming Bayan. Alamin nga natin kay Senator Francisco Tolentino anong dapat nating gawin. Kasi yung report kanina ni Edwin Edwin Lacayo. Parosa, abay hinaras po mabigan ng Chinese Navy, ha? Yung ating barkong nagpapatulya sa West Philippine Sea. Nasa ating linya ang Senate Majority Leader, ang isa po sa mga senador talagang naninindigan. Ayan, para labanan po ang ganitong pambubuli, harassment na ginagawa po ng China sa atin sa West Philippine Sea. Senator Francis Tolentino, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator, sir. Ay, magandang umaga po lahat. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. By Senator Tolentino po ito. Siguro, Senator Tolentino, sir, baka kayo pang mas nakaunang nakaalam, ha? Yung nangyaring latest na pambubuli sa atin sa West Philippine Sea. Ayan, napanood nyo na ba ito, Senator Francis, sir? Hindi ko pa ho nakita yung video. Ang hawak-hawak kong video ay yung isang araw doon po sa Ilocos Norte, yung patungkol po doon sa research vessel ng China, itinaboy naman ng Philippine Coast Guard. Ito pong bago natin, Senator Tolentino, sir, Philippine Navy vessel po, yung BRP Emilio Jacinto, nakaranas po ng agresibo at maneuvers, delikadong maneuvers mula sa Chinese warship po dyan sa may Baho di Masinloc. Opo. Abay, Sinabi ko po nung isang linggo, napakatapos po ng balikatan, marami po silang gagawin. Siguro po, isa na po yan, at talagang nagpaplano po sila magkaroon ng permanent station doon po sa Baho di Masinloc. ayan, nakabahala. Warship na ito na nga ipinapadala ng China sa West Philippine Sea, Senator, sir. Ayan, ano ba ang dapat natin gawin dyan? Siguro po yung presence po natin ay mas maigting din. Hindi ko naman sinasabing warship din yung ating gamitin. Siguro tamihan din yung Coast Guard. Hindi po ito matatapos agad. Sinasabi ko po sa inyo. At meron ako sana na kung na-arrange natin, may video po akong bago eh. Ano po yan? Ito po
karugtong po ng Chinese espionage. Wow. Opo, meron naman pong pangyayari naman kahapon ng umaga. Ano po yan, ito? sir? Opo. Bago yata yan. Meron pong pangyayari. Bago po ito talaga. Wala po ito sa news. Hindi ko alam kung baka hindi pa ako cleared na ilabas ito. Hayaan na natin ang ating Mika. PNP at ang NBI ang maglabas ito. Pero karugtong po ito ng mga 19 na nahuli na ng ating mga operatiba na espiya. Wow. Kasi po ang hindi naintindihan ng iba at pinapaliwanag ko po, may lumabas pong noong 2017, ang lumabas po noong 2017, isang bagong batas, intelligence law ng China of 2017. Ang ibig sabihin po, kung kayo po ay naninirahan sa ibang bansa at galing kayo ng China, pwede po kayong utusan, obligado, required, mandated na sumunod sa utos ng Communist Party of China na maging spy. Wow. Kaya po yung nahuli po sa Dumaguete, mawalang galang na, nakapangasawa na ng Pilipina, settled na sa Dumaguete, nung inutusan po siya maging spy, susunod po siya. Wow. Ganun po yung reglamento ngayon sa kanila. Kaya lumalala po ito at yung kinukwento ko pong nangyari kahapon sa di kalayuan sa inyong istasyon ay patunay po na lalong lumalala at hayaan ko na po ang ating kapulisan na maglabas po nito. Kung saan nangyari, malapit-lapit lang po sa kinalalagyan nyo. Hindi naman po eksakto sa Metro Manila. Malapit-lapit lang po. At ganoon din po yung nangyari. Wow. Yung mga gadget, ganoon din po. At mga pure Chinese po ito. So kahapon lang po ito ng alas 10 ng umaga. Ilan sa inyo nahuli? Hindi ko ba detalye, baka magkamali ako, hayaan na natin sila. Ayan, So, oo. talaga po nakakatakot. Kasama na rin po siguro yung nangyayari sa yung story sa Baho de Masinloc. So sabi ko last week, pagkatapos ng balikatan exercises, meron na huli. Ito na nga yun. Abay, kung sabi nyo, malapit dito sa amin sa DZRH, di malapit sa US Embassy yan, Senator Tolentino, sir. Hindi po, malayo-layo naman po. Malayo-layo ng konti. Malayo-layo Ayan, po. Ibig sabihin po, hindi po sa Visayas, hindi po sa Mindanao. Naandyan lang po sa susunod na rehiyon natin. Ayan, Region 4? Region 3? Hindi po. Ayan. Yan na po. Ayan. Anyway, Senator Francis, sir, ayan, ano reaksyon nyo dun sa order ng Pangulo Marcos na imbestigahan yung pong quarrying ba, yung mga reclamation na ginagawa ng China, yung mga panambak nanggagaling pa. Actually, matagal na nating sinasabi yan, yung mga mining kunyari ng China rito, yung mga lupa, dinadalang ginagamit na panambak dun sa kanilang mga military installation sa West Philippine Sea. Ayun po, suportado ko po yan. Yan po ang malapit-lapit sa istasyon nyo. Yung mga nagaganap na reclamation. Meron din pong nangyari kahapon. Hindi ko rin naman po masabi at baka hindi ako authorized. Meron din po nangyari kahapon na tuloy yung investigasyon kasi sa hearing ko po ito lumabas. Hindi ka po nagsabi nito na meron mga dredging companies na involved. Kahapon po, merong isang insidente. Hindi ko na, general ko na lang po siguro na gumagamit ng isang carrier na vessel, hindi naman po dati pong sa ibang bansa at madaling nakapagparehistro sa atin. Kaya nananawagan ako sa Marina na siguro higpit-higpitan naman yung pagta-transfer ng registration. Hindi po dapat madali kasi puro Chinese po yung crew. At na-imbestigahan na po to, ongoing po. At ito po yung bahagi ng illegal dredging activities. So sa atin na po kinukuha yung buhangin, sa ating mineral resources galing yung panambak, ay yung tatambakan ay gagamitin naman laban sa atin. Yung nga they are using our resources na panlaban pala sa atin, gagamitin para sa atin. Yan po nakakalungkot. Kaya suportado ko po yung panawagan ni Presidente BBM, suportado po yung Senator Tolentino. At saka siguro tawagan din natin ng DNR, ayan, Coast Guard, Navy, ha? Abay, di ba sinisita ang mga ito? Yun na nga po. At alam naman natin yung kagahan ng buhangin ay malalaki, kagaya po Totoo po yan. Sa Mindoro. Sa Mindoro po, kaya tumabingi na siguro yun. Baka hindi damage na, overloaded, o ano pa man. Ayan. Senator Francis Serra, alam po ng ating mga kabayan, kayo po ay re-electionist. Ayan, 4 days na lamang before election. Ano pa yung panawagan sa ating mga kabayan na Senator Tolentino, sir? Ay siguro po, baka
hindi na tayo magkausap pala, baka eleksyon na. Siguro na kayo. Maraming salamat po sa mga pagkakataon binigay nyo kay Senator Tolentino. Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan. Sana po, seryosohin po natin itong pagpili ng senador sa Lunes. Dahil nakataya po rito, hindi lang yung popularidad ng isang kandidato, kung hindi yung seguridad ng ating bansa. So sana po, seryosohin po natin ito. Marami pong nakataya dito. Ito ba po pinag-usapan natin? Ongoing lahat ito eh. Hindi ko ma-i-reveal yung mga intel report na natatanggap po ninyo. May litrato po ako. May Litrato litrato. po, nakarating po ako dyan sana sa estasyon eh. Naipakita ko po yung isang litrato na yung ating mga masisipag na uniform personnel ay sumampa na doon sa isang dredging vessel. At makikita natin na puro siya po yun nandun. Okay. So, sana po, seryosohin po natin itong darating na May 12, 2025. At nakikiusap po si Senator Tolentino, ipaglaban po natin ang Pilipinas. Number 61 po sa balota. Magandang umaga, Lakay. Naimbag na bigat kada kayo amin, ma'am. Maraming salamat. Diyos tayo ang ginaapo. Naimbag nga bigat. Good Thank morning. you po, Santol. Ayan. Senator Francis Tolentino, re-electionist po. Number, ano siya lakay? 61. 61. Samantala, eto muna. Abay, siyempre, bago tayo mag-commercial, kailangan mamigay muna tayo ng aginaldo sa ating mga kababayan. At ang ating ninong ng bayan sa ating init dikit sa tag-init stickering promo, andyan sa Plaridel, Bulacan. Aris number 6, Sherwin Alfaro. Ang init! Abangan sa mga transport terminal ng DZRH roaming team at manalo ng instant pa-premyo sa Init Dikit sa Tag-Init. Sticker La Cash Promo. Didikitan namin ang inyong mga sasakyan ng DZRH sticker at magpaikot ng DZRH Roleta at manalo ng groceries, cash, bigas at DZRH merchandise. So ano pang hinihintay nyo? Magpadikit ng DZRH sticker at manalo sa Init Dikit sa Tag-Init. Sticker La Cash Promo. Palitan mo na yung intro mo, Sherwin. Ayan, hindi na init dikit. Ayan na. Lamig dikit sa tag-ulan stickering promo. Ayan na. Ang aga na tag-ulan na, no, Lakay. Oo, may dalawang low pressure area na. Buti naman hindi rin magiging ganap na bagyo. Ayan na. Pero ang bagyo ni Sherwin. Ayan na. Yan ang gusto lang nating bagyo. Ayan na. Bagyong umuulan, bumabaha ng papremyo. Ninong Sherwin. Nako, Lakay, at Sister Lakay, ikaw, hindi ka mataga second district ng Bulacan. Ikaw yung kanilang iboboto raw dito. Aba? Maraming makalakay dito sa may Walter-Mart. Dito yan sa may Plaridel, Bulacan, kung saan ginawa natin ating stickering promo. At makinig si Congressman Ador Plato na taga 6th District. Kahit nga daw taga 6th District, iboboto rin nila na Congressman dito sa 2nd District si Ador Plato. Ayan, yung mga kababayan natin dito sa Plaridel, Bulacan, na ang dati palang pangalan laki ng Plaridel Quingua. Quingua na hango sa yung lumang tawag sa Angat River. Pingwa. Na papunta ng Tabang o Tabang River ngayon, Lakay. Yan, itong mga kababayan natin dito talaga namang dagdag sa napakarami nagpadikit na DZRH sticker sa kanilang mga tricycle. Lakay, mga tricycle dito parang buntisin. Dahil tunap yung tiyan nung pinakaunahan ng mga tricycle na parang pagtirignan mo, tumatakbo mga buntis sa tricycle. Ayaw nga, kakaiba yung design ng tricycle nila. Parang unahan na aeroplano. Ang tiyan dyan, talaga namang tuwang-tuwa na kayo makita yung bote mo ng vitamin A. Lalaki pero lalo yung tiyan nila at saka din siya ng tricycle nila. Dahil nga sa nating vitamin A para sa kanila. Ito yung ilan sa mga taga-Plaridel na gusto magpasalamat sa iyo, Lakay Deo. Wala nang grocery. Salamat po. Si ate ko si Emperador. Maraming salamat, DZRH. Wala pong anuman, kuya. Salamat, DZRH. Thank you. Salamat po. Lakasan po ninyo. Maraming salamat. Salamat, DZRH. Ayan, bigas yan, kuya. 5 kilo yan. Salamat, DZRH. Lakay Deo, maraming salamat sa DZRH. Wala pong anuman. Bayan. Tikas ni Kuya Emperador. Salamat, DZRH. Opo. Salamat.
salamat po sa DCRH. Aba, kuya, mamaya na, pag off duty na ha, bago... Aba. Salamat po. Welcome, kuya. Ayan, Salamat DCRH. Maraming salamat DCRH. ingat po kayo, kuya, sa pasada. Salamat po sa Naku, lola ha, isang kutsarita ka lang dyan. po, DCRH. Salamat, DCRH. Salamat, DCRH. Welcome po. Ay, ingat po, kuya. Maraming salamat, DCRH. Ba, si Lolo. Salamat, DCRH. Welcome po, kuya. Salamat, DCRH. Thank you. Salamat, DCRH. Thank you rin po. Diba? May bayad po yan. Maraming salamat mga kuya. Ayan. Ang dami naman napasaya ngayon, Sir Win, ha? Ayan. Ako laki, si Lola nga kanina na may hawak na aso, talaga na makita, hala, emperador, meron na naman titirahin ng tatay ko. Si Papa daw niya. Buhay pa pala ang tatay, pwede pang uminom. Kaya naman nais manalo ng isang pa premyo. Laging tumutok sa DCRH, baka kayo sa sunod dating winner sa DCRH. Init tikit, init. Yan, the sticker Lakas promo. Pagkatapos yung mga kababayan natin dyan sa Plaridel mamaya, dahil sa programa natin sa hapon, mamimigay naman tayo ng tigwa 1,000 pesos na cash sa ating mga natikitan ng DCRH sticker. RH number 6, Sherwin Battle para DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Yung ginagawa mo, gusto na ganyan ni Kuya Will, ha? Talaga naman, ano, ha? Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:16. This time check is brought to you by ACS. Oy, mga kuyang, mga brethren, mga ateng, ha? Ayan, alam nyo na, ha? Ayan, marami rin tayong mga kuyang, mga ateng na kumakandidato. Ayan, Mosul Sipul Roland, ayan, June Soan, Mosul Sipul Momo, Tom Rentoy, Bambol Tolentino, ha? Yung ating obligation sa ating mga brethren. Alam nyo na yan. Diba? Most worshipful June Ebdane, good morning. Samantala, balikan natin ang mga reports. Naku, mga mista, ha? Ayan, itong mista natin, ha? Hinahamon pala ng draw, barilan. Si Richard Gomez. Oo nga raw lakay. Ni Kerwin Espinosa. Loko-loko na ito si Kerwin Espinosa, ano, ha? Wala daw lakay magkakaso, ha? Barilan lang. At saka gusto mag-referee, police. Naka-chunky ka ba, boy? Ibang trip sa buhay, ano, lakay. Ayan. Nagalit yata kay Congressman Richard Gomez. Dahil dun sa ambush. Yung ambush na baka daw ambush me. Baka lang naman. Ayan, kaya hinahamon tuloy si Richard Gomez ng barilan. Barilan tayo. Ha? Alamin mo natin ang mga reports. Good morning, Ate Shawi, ha? Kasama ka ba ni Senator Kiko ngayon, ha? Aba, nandun pala sa amin DJ Ilocos Norte. Wow! Kaya pala nag-aaral mag-Ilocano ito. Parang yung Puso Ko Wow Caravan. Aba, ito bang final leg ni Senator Kiko, ha? Ayan, kahapon nasa Cebu kasama si Ate Shawi. Aba, at iba pang celebrities, di ba, kasama si Casey? Ayan. At aba talaga, ha? Kasama ba si na Papa Piolo? Ayan. Gary Valenciano, Cooley Desma, Pinky Amador at Darren Espanto. Aba, mukhang concert na yan, ha? Yan palalakay ay Puso Ko Wow Caravan. Samantala sa ating mga report mula sa Senado, malino na guidelines para sa Private-Public Partnership o PPP. Dapat ilatag para sa maayos na guidelines sa mga water concessionaires ayon kay Senator Risa Hontiveros. Arrest number 28, Raymond Adpas. Please come in, Raymond. Mayor Elaine, mahalaga ang isang mahusay na guideline
para sa Private-Public Partnership o PPP para ito yung pagbatalya ng mga kontrata para sa mga water concessionaire. Ito ang paniniwala ni Senador Risa Hontiveros kasunod ng mga reklamo laban sa prime water ng pamilya Villar. Ngunit ganoon din yung iba pang mga private company na meron ding mga joint venture agreement sa mga local water district. Nakita ni Hontiveros na solusyon ay maaaring magkaroon ng renegotiation sa kontrata kapag hindi nakasusunod yung private company at hindi makapag-deliver yung ipinangakong mas magandang serbisyo para sa mga customer. Dito ay maaaring magkaroon ng pagsasaayos muli doon sa nilalaman ng joint venture agreement para matiyak na ito ay hindi disadvantageous sa gobyerno at ganoon din hindi nahihirapan yung kanilang mga customer. Kailangan din dito ang maigpit at kailangan mahusay na pagbabantay yung mga ahensya ng gobyerno na mayroong oversight functions para sa kapakanan ng mga customer. Ang binabanggit dito ay yung Local Water Utilities Administration o LUA. Matatanda na nagkain na si Senador Risa Hontiveros ng isang resolution para investigahan ng Senado doon sa mga reklamo hindi lang sa laban sa prime water kundi iba pang mga water concessionaire sa bansa. Raymond. Ito siya, yes, Mayor. Paano si Senator Risa? Ipapatawag si Principal tsaka si Senator Mark. Depende kung sino yung nakalagay doon na na mga opisyal ng kumpanya. Si Senator Manny. Kasi yun yung binabanggit nga naman gaya ng kanyang mga kasamahan sa alyansa. Kumbaga kasi ang lagi nababanggit doon si Congresswoman Camille, ang sinasabi naman nila hindi naman gaya ni sabi ni Congressman Erwin Tulfo, kung binanggit mo ang prime water, hindi naman automatic na si Congresswoman Camille Villar yung nababanggit dito dahil tiyak na meron silang, na bagamat kumpanya nila ito, ay may mga nakapangalan doon ng mga opisyal na namamahala sa nasabing kumpanya. Ayan, tama. Okay, maraming salamat, Raymond. Mula dito sa Senado, ito si RH 28, Raymond Dadpaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Parang bitin yung extra mo Ang tagal tuloy mapindot. Maraming salamat, Raymond Dadpaz mula sa Senado. Dumako tayo sa Kongreso, manang Sister L. Ito naman, Lakay, malawakang unity rally sa Eastern Visayas para sa alyansa senatorial slate ni Pangulong Bongbong Marcos. Gaganapin yan dyan sa Tacloban City. RH12, Milky Rigunan, manang Milky. Sister L at Lakay, magsasama-sama ang mga kandidato at opisyal mula sa iba't ibang political party dito sa Tacloban City para itulak ang panalo ng buong senatorial slate ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Pangunahan ng Tingog Party List at Lakas Christian Muslim Democrats ni House Speaker Martin Romualdez ang malawakang regional unity rally dito sa Eastern Visayas. Ang engrandeng pagtitipon ay sisimula ng isang motorcade dito sa Tacloban City at susundan ng programa na Unity Rally sa loob ng Tacloban Astrodome. Inaasang dadalo ang lahat ng mga senatorial candidates ng alyansa para naman ihayag ang kanilang mga plataforma. Ayon kina Representatives Yeda Marie Romualdez at Jude Asidre ng Tingog Party List. Ang pagtitipon sa Eastern Visayas ay mensahe ng puwersa para sa mga kandidato ng administrasyon. Inaasahan sa pagtitipon ng pagdalo ng 6 na gobernador ng lalawigan, 13 congressmen, mahigit 10,000 community leaders and volunteers, 7 alkalde ng lungsod at 136 mayors mula naman sa iba't ibang political party. Ang Eastern Visayas na may 3 milyong rehistradong botante ay nasa magiging isa sa pinakama-impluwensyang rehiyon na maaaring magdikta ng takbo ng resulta ng 2025 midterm elections. Ako si New Gregunan para sa Yes, Akay. Si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay ikakampanya ba si pinsan, si Manang Aimee? Lakay kasi si Manang Aimee ay matagal nang hindi kasama doon sa alyansa. Di ba 11 na lang yung alyansa senatorial candidates dahil mismo si Senator Aimee Marcos ang nagdesisyon na hindi na siya sasama doon sa partido ng administrasyon ngayong midterm election. So 11 yung candidates, Lakay, for senators ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Pero hindi niya ikakampanya si pinsan.
Yung 11 lang lakay. Ganon. 11 senatorial candidates ang kinakampanya lakay. Akala Ng ko Pasig at Lingog. akala ko blood is thicker than water, ika nga. Kaya kahit wala Oo, sa alyansa, baka ikampanya pa. Oo. Oo, pero mukhang politics is speaker eh. Ganon Lakay, ba? eh. Ayan. At Sister El. Ayan, okay. Malalaman natin bukas kay Manang Aimee. Yes, Ayan. itanong mo na lang lakay bukas kay Manang Aimee. Maraming salamat, Manang Milky. Abangan. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky Sikoya Regular mula sa Kamara. O nga pala, ano ang latest na grupo ng oposisyon? Senator Bongo, Senator Bato, ha? Ayan. Asan ang grupo ng PDP laban? Ayan. Ayun, parang tahimik ang PDP lakay, ano? Ba't wala yatang, nagtitimon? Si ano lakay? Henry Uri, anyari sa... Brokbok, anyari sa mga kulay berde, ha? Ayan. Si Senator Golakay, nag-iikot din siya, pero base sa pag-check ko sa Facebook page, yung mga Facebook page kasi nilalakay active naman, nag-iikot naman siya. May mga Kaya motorcade, solo-solo yata sila, ano? Yes, at si Senator Bato Lakay, alam mo ba, may ginagawa siyang bagong style ng pangangampanya. Nakita ko lang sa Facebook page niya, nagmo-motor siya lakay. Sino si Senator Bato. Bato? Aba, Oo, tapos iniikot niya yung iba-ibang lugar sa Pilipinas. May mga kausap lang siya doon ng mga tao, tapos nag-iikot siya, nagmomotor siya. Aba, talaga, ha? Parang ano lakay, dating, sa ground talaga siya, doon siya sa community. Naka-helmet ba? Oo naman. Flash Report. Flash Report! Pero eto lakay, dahil Matutuwa si Bossing dito, ha? Mga taga-Pasig. eto na yun lakay, ang Pasig congressional candidate na si Attorney Ian Sia, dinisqualified na po ng Commission on Elections. Ito ay kaugnay. Kung maalala mo lakay, sa mga nanonood nakikinig sa atin, yun pong malaswang biro niya tungkol sa mga single mom. Yung sinasabing magpareso daw at pipila sa kanya, mga ganon. Pagka nanalo yata siya, pwede niya yatang tabihan matulog. Parang may mga ganon lakay, may ganon siya. Ewan ko ba dito sa tumatakbong kongresista ito na dinisqualified. Alamin natin ang buong detalye sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy. Nawala. Babalikan natin si Boy Gonzales at meron daw meeting di avance ang PDP laban. Ayun naman pala ha? Oo, lakay mamaya. Diyan sa Maynila, merong Saan sa meeting Maynila? di avance. Mukhang... Sa Plaza Miranda ba yan? Sa Liwasan Bonifacio? O alamin natin lakay. sa City Hall? Alamin natin kasi mukhang may mga ilang kalsada ang ipasasara sarado. sa paligid ng Liwasang Bonifacio lakay. Okay, balikan natin si Boy. Boy Gonzales, Dumagoso, Lacuna, Versosa. Boy G. Lakay, disqualify na nga ng COMELEC. Ito si Atty. Christian Nasia ng kandidato sa pagka-kongresista sa lungsod ng Pasig. Ayon sa COMELEC, ito yung moto proprio ng Task Force SAFE. Kaugnay sa dalawang pahayag nito na sa kanyang kampanya upos sa parents o single mom, maging ang body shaming na paglabag sa anti-discrimination na policy. Ayon sa COMELEC, ito ay kalalabas lamang lakay ng desisyon, kaya't dinisqualify na nga itong si Atty. Christian Sia, kandidato sa lungsod ng Pasig. At wagawitan lakay, ito pinabura kasi ng COMELEC sa 2nd Division ang disqualification nga kay attorney na kasi ito na kanya mga binitawang mapayag sa campaign rally na maaring sumiping lakay sa kanyang ng isang beses at sa isang taon ang mga nalulungkot lakay na single mother na may buwanang dalaw. At ang naging payag ni siya sa body size ng kanyang staff na babae na sinasabi niyang mataba. At ayon sa COMELEC, nakitaan itong si Sia ng paglabag sa resolution ng COMELEC sa anti-discrimination at fair campaigning guidelines ng Omnibus Election Code. Sakaling manalo lakay si Sia at nakakuha ng maraming boto, hindi agad ito maipoproklama kung wala pang pinal na desisyon sa kaso. Kasi yan yung
update sa kalalabas lang Pero, ng boy, resolution. dahil late itong decision, na-imprenta na yung balota, di na mababago yan. So ang gagawin na lang kung may milagro manalo, ayan, hindi mo na siya iproproklama. Hindi pa proklama kasi may decision na ng COMELEC ng disqualify na itong si Sia. Ayan. Samantala Lakay, isingit ko lang to para sa mga motorista Lakay, mamaya may malaking rally. Meeting de avance ng anong grupo yan? PDP Laban? Meeting de avance ng PDP Laban. Isasara yung kalsada Saan? sa yung paligid ng liwasang Bonifacio sa meeting de avance ng PDP Laban. Mamaya pa naman hapon Lakay. Mamaya alauna Lakay, isasara ng mga otoridad ng mga pulis ang Magallanes Drive, southbound ng Macato Bridge. At pinapayuan ng mga motorista na magharap muna ng alternatibong ruta. Lalo na't inaasahan magiging mabigat ang daloy ng sakyan. Tinatayang libo-libo mga taga-suporta ang magtungo sa liwasang Bonifacio. Inaasahang dadalo ang mga membro na opisyal, mga kandidato ng PDP Laban. Kaugnay nito ay nakahanda naman ng mga pulis Maynila na sa inilatag nilang seguridad para matiyak ang kayusan at kapayapaan ng naturang meeting de avance. Ito si Boy Gonzales. Boy, ayan, para malaman din natin mga kababayan, sino ba ang mga kandidato ng PDP Laban sa pagka-senador? Bukod kay Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Asan ba yung nakikita mo yan? Basahin mo nga, Boy. Ayan. Ito. Andyan yung mga picture ng mga kakandidato na siyempre at dadalo dyan si Vice President Sara Duterte. Saka si Robin Hood. Philip Salvador. Ayan, si Ito, Ipe. halimbawa, ito Lakay. Kung kandidato sa pagka-senador, Dante Marcoleta. Okay. Bongo. Bato de la Rosa. Bato de la Rosa. Jimmy Bondo. Oo nga pala, Jimmy Bondo. Jimmy Bondo. Hinlo JB. Sino? Ito si Hinlo JV. Si attorney. Okay. Attorney Raul Lambino. Si Doc Ayan. Makamata. Siyempre, yung kandidato nila si Pastor Apollo Kibuloy. Si attorney Vic Rodriguez. Oo nga pala, ito ni Vic Rodriguez. Diyan sa, siyempre, pagkaganyan Lakay, kasama na yung may bahay ni dati Pangulong Rodrigo Duterte at si Kitty, yung kanyang anak. Si Kong Pulong, tsaka si Baste, darating ba? Baka, ewan ko lang, palagay ko, malayo na. Pero siguro, baka pag dumating, ibig sabihin, full force sila Lakay. Full force ang PDP. Sa liwasan Bonifacio po yan, kaya inaasahan yan, dadagsayin na naman napakaraming supporters ng PDP Laban. Nakakuha kaya sila ng message kay dating Paulong Digong mula sa The Hague. Ayan, pwede bang magbigay ng message? Saka si Pastor Apollo Kibuloy, nasa Pasig City Jail. Oo, Lakay. Siguro baka kay Pangulong Duterte, baka may mensahe silang dala na ipaparating dito sa mga kandidato ng PDP Laban. Kaya tawag nila Lakay Vote Straight Duterte. Oo, Duterte kasi 10. Kaya pala 10 lang. Yes, Kaya Duterte. Vote Straight Duterte. Yun ang nakalagay dun sa kanilang tarpaulin, PubMat. Kinulang ng dalawa. Ayan, Duterte. Okay. So abangan natin yan. Mamaya, Boy, anong oras magsisimula? Bandang hapon na yan, Lakay. Bandang hapon na. Ang simula niyan, siguro kung di ako nagkakamali, nasa alas 3 ng hapon yan. Dire-diretso niya, baka magsimula yung programa, alas 4, alas 5 ng hapon. Ayan. Pero maaga pa, isasarado na yung mga kalsada sa paligid niya dahil sa dadagsay mga supporters, yung mga sa kanila, kaya magkakaroon ng build-up ng daloy na sakyan dyan sa area. Okay, maraming salamat, Boy G. Balik sa iyo, Lakay, Deo at Sister L. Maraming salamat, Boy Gonzales, Dumagoso, Lacuna, Bersosa. Ayan. Abay, sino kaya nga sinong kandidato ng PDP Laban sa mayoralty race ng Manila kaya?
Di ko alam Oo nga. lakay kung Oo nga, sino ang ano. kanilang kasama. Sino ba ang pro Duterte sa tatlong kandidato ng pagka-mayor sa Manila, Boy? Ayan. Hindi natin natanong si Boy Lakay. Oo nga, ano ha? Ayan. At in fairness po, mga bigan, ha? Abay, dun sa Duterte, ayan. Inaamin ko may boboto ako doon. Mayroon talaga Lakay. Oo, maraming... Talagang meron doon. Marami rin magaling po sa Duterte. Ayan. Ilan ba yun? 10 sila. Ayan. Hindi ko nasabihin kung sino-sino. Hindi natin sasabihin pero binibilang ko sa utak ko yung... Ganun ba? Ayan. Marami magaling sa alyansa. Ayan. May mga abogado po doon sa ano nila. Piliin natin yung mga magagaling doon. Yung Yes, mga may mga magandang track record na. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:43. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Uno pa ng Aimee. Pinuri lakay ni Senator Amy Marcos ang mabilis na aksyon ng ombudsman matapos ang Justice Sam. ang kanyang pagsumiti ng chairperson's report noong May 2 sa tanggapan nito. Binigyan ng 10 araw ng ombudsman sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, PNP NCRPO Chief General Nicolas Torre III, PNP Chief General Romel Francisco Marbil at DILG Secretary John Vic Remulla at Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilaw para maghain ng kanilang paliwanag o counter affidavit. Iginiit ni Senator Amy na ang pag-aresto, ito lakay kaugnay ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte na umunoy bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028. At batay nga sa ulat ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Manang Amy, may 3 pangunahing natuklasan. Kabilang dito ang politikal na motibo sa likod ng pag-aresto at pagsuko sa dating Pangulo sa ICC. May pagtatangkang pagtakpan ng mga detalye at motibo ng operasyon at posibleng pananagutang kriminal at administratibo ng ilang matataas na opisyal. Yan. Kumusta ka naman ng Aimee, ha? Kumusta si ading presidente? Nag-uusap pa kaya sila lakay? Oo nga, mukhang hindi nag-uusap. Good morning, Kuyang Robin Go, ating Christine. Ayan, Dr. Pagdilaw. Ayan, Kuyang Dado Milegrito at Attorney Juna Samaniego. Ayan. Pero sabi nga, Dr. Roel Aguila ni Kuyang Jess Santiago sa kanyang kanta, di ba? Ha? 3 pa na ang panahon dito sa Pilipinas, Sister L. Lakay. Anong panahon yan? Ayan, ang 3 panahon sa 3 seasons sa Pilipinas, tag-ulan, tag-init, at eleksyon. Ibang klaseng panahon yan. Yan talaga, ha? Sandali lamang sa iba pang mga reports. Standby, Sofia Gans. Good morning, Secretary Benny Laguesma. Masakit ang ulo ni Secretary Benny. Sakit ang ulo ng aking ninong. Ang mga tambay, nadagdagan na naman. Tumaas ng 3.9%. Yung unemployment rate natin. Siyempre, mga graduates, ayan. Lakay kasi graduation nadagdag. season. Pero i-congratulate natin yung top ng Philippine Military Academy. Ayan. Yung anak ng vendor sa Quezon City. Wow. At PWD number 1. Galing. Ang galing. Congratulations. Ayan, yan ang mga determinasyon talaga. Yes. Dahil ang sabi nitong number 1 na 23 years old na si Jesse Ticara Jr. Ang top ng graduating class 2025. Abay, may mga time daw na parang gusto na siyang mag-quit. Ayan. Gusto nang sumuko. Yes, pero itinuloy pa rin po, mahabigan. At ngayon, siya ay valedictorian ng PMA class. Anong class yung nila? Anong class sila lakay? Class Sandigan 80. Ay, hindi pala. Iba yun sa inyo yun. Ayan. Siklab Laya. Ayan. Siklab Laya. Class Siklab Laya. Ayan. Sundalong isinilang nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Wow, mabigat. Daming bayan. Oras, Sister L. 10:00 na. Ha? Tingog.
sa 85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino. Sa pagdiriwang ng 85 taon ng DZRH. Sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung di pa ka makapili. Tsaka familiar naman na siguro sila Lakay. Ilang days na lang bago ang halalan. Sana ay na-research na double check na niya ang inyong mga iboboto. At saka narinig nyo na rin yung kanilang advocacy. Yes, Ayan. mga plataforma at nais gawin kapag sila ay binigyan ninyo ng pagkakataon. Ayan. At sa mga nag-place ng political advertisement dito sa amin, maraming salamat po sa inyo. Ayan. Gawa na aming revenue. Bonus, sabi ka. Ayan, good morning, Mista. Ayan, si Kuyang Mista Ray Mina ng Timpoig Masonic Class number 343 dyan sa Ramon Isabela. Ayan, mga Mista, mga Kuyang, mga nobilities, ha? Abay, yung ating mga Kuyang na mga kandidato, ha? Alam nyo na yan, ha? Yung ating obligation, mga Mista, di ba? Kuyang Mista Ray Mina, ikaw ba Kuyang Mista, di ka ba kandidato, ha? Good morning din kay Kapitan Elsa Bartolome. Ayan, Mr. Manny Kaknak, Kuyang Manny. Ayan. At Noble Greg Kayabyab. At sabi ni Mr. Michael Ismaygay, lumalakas talaga ang ating piso. Sana nga, ha? Ilan na Lakay? Abay, sa opening ng trading, ang sabi na ating business correspondent, Mr. Michael Guy, na kahit nag-gogol sa Manila Golf, hindi na nakalimutan mag-report. Ang palitan, ang opening ng trading system sa foreign exchange, abay parang number ni Willie Rebilla. 55. 55 pesos and 50 centavos. Ba, tumatatag, ha? 555 yun. 555 talaga, parang sardinas, ha? Ayan, tinalo ang Ligo, ayan. Tsaka Mega. Para wala na magselos. Paradiso, ayan. Youngstown. Ay, talagang mga mahilig sa sardinas talaga. Alam na alam yung matatak ng sardinas. May kamatis, may itlog, ginisa. Ginutom na maanghang-anghang. Sabi ko yan lagyan mo lang ng ilang daon ng malunggay yan. Isang silyasin na ng ng sabaw yan. Ayan. Good morning, Kuyang. Ayan, wala ka sa phone book ko, Kuyang. Ayan, sabi ni isang Kuyang natin happy time yung biskwit na nasa latang pasalubong, Kuyang. Ayan. Happy time nga yan, Lakay. Naalala ko yun kasi nagagawan kami ng kapatid ko nung kabayo dun Ganun ba? Kasi pag uwi mo para happy ang kwentuhan pagbalik mo sa probinsya, abay habang nagkakape kwentuhan, ayan, di mo naramdaman nangalahati na yung biskwit. Tsaka ang sarap nung laman nun, Lakay. Hindi ko alam ano meron dun o baka iba lang talaga yung pagkabata ka pa. Yung appreciation mo sa bagay. So natin assorted assorted Lakay. Favorite ko yun. Your business is our business. Pero sa ating balitang negosyo, ang agriculture output ng Pilipinas tumaas naman sa 1.9% sa unang quarter ng 2025. Balitang negosyo ni Sofia Gans. Sofia. Makinig ka, Kuyang Judge Boyet Mapili. Sino ba mga kandidato mo, Kuyang? Ha? Miss Gans Sofia. Ayan, Sofia Gans. Ano ang latest?
nakapagtala ng 1.9% na pagtaas ng produksyon ng agricultural sector sa unang 3 buwan ng 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Ito'y matapos ang 3 quarter ng sunod-sunod na contractions noong 2024 dahil sa iba't ibang weather disturbances na nanalasa sa bansa. Ayon sa PSA, umabot sa 437.74 million pesos ang halaga ng agriculture and fisheries output sa unang quarter nitong taon. Ang pinakamabilis na paglago ay naitala sa tobacco na tumaas ng 80.4%, sinundan ng kakao na tumaas ng 23.6%, sugarcane ng 19%, rubber o goma ng 13.6% at munggo ng 10.1%. Tumaas rin ang value ng palay o unmilled rice ng 0.3% at una rito ay inaasahan ng United States Department of Agriculture na ang Pilipinas ay mananatiling pinakamalaking importer ng bigas sa mundo ngayong taon. Bukod rito, nakapagtala rin ng increase ang poultry na tumaas ng 9.4% kabilang ang chicken at duck production. Samantala nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 55.396 pesos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Miss Sofia Gans at good luck sa ating mga kandidato sa Vatican. Ayan. Lakay. PayPal conclave. Ayan, mamaya uli ang botohan. Dahil wala pong napili kahapon na puro black ball yata. Black smoke pala mga brethren. Oo, kasi parang sa kaalaman ng mga viewers, listeners natin, Lakay, kapag ka pala white na yung lumabas dyan, na usok, may napili na silang Santo Papa. Tapos lalabas na dun sa veranda. Ayan. Ang galing na Lakay, may ganyan pala. Ayan, Very solo. Sila lang kasi. Wala bang dayaan dyan, Chairman George Garcia? Wala bang vote buying dyan sa mga kardinal? Malamang sa malamang, wala yan Lakay. Basta good luck kay Cardinal Luis Antonio Tagle. Ayan. At si Cardinal David. Alam mo, very charming kasi to si Cardinal David Lakay eh. Ganun ba? Si David o si Tagle? Si Tagle, smiling face yan eh. Pero itong kakaiba yung aura nito. Si Ambo na tinatawag. Si Ambo David. Yes. Bakit? Yung mga kabataan Lakay, gusto ang aura niya. Very cool lang kasi siya Lakay pag talaga? makita mo. Hindi ko masyadong kilala ang ang litrato niya. Ayan. Mamaya papakita ko sa iyo. Sige nga, ayan. Bati mo natin uli si Madam President Patricia Macy. Happy 65th birthday, ma'am, ng PBCOM. Binabati ko ng PBCOM security team under Mr. General Manny Kakdak. At mga brethren, batiin nyo ito. Baka sakali magpainom to na emperador. Sinobol pa sa President Mike Ordonio. Ayan. Binabati ng mga nobility sa Katimugan Shrine Club at Katimugan Masonic Lodge number 509. Good morning, Kuyang Odi Japana. Ayan. Ready na ba ang mga listahan mo dyan? At lahat ng mga mista natin sa si Ateng at saka si Inang Heling pala ayan ng Nueva Ecija abay andyan sila, sama sila Kuyang Odi. Ayan, ready na may mga kandidato natin. Lakay, meron akong babatiin dahil mag-ingat kayo, ang team ng Supremo Lito-Lito Lapid-Lapid Lakay ay nagsasagawa ngayon ng motorcade dyan sa Tarlac. Patungo sila Lakay ng Pampanga at mukhang makakausap mamaya ni Miss May sa Operation Tulong. Sakay man ng puting kabayo? Leon Guerrero. Leon Guerrero talaga. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Makalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Vote wisely mga kuya, mga ating susunod na Wonder Woman sa DZRH Operation Tulong. Miss May Binauhan. Akala ko kung sino babanggitin mo. Bye!